Mabuhay! Can I take You video know, again? just showed up my, I have two nephews who showed up, they're half Filipino. Oh, thank you. Yeah, thanks. Buhay sa inyo mga kababayan. Mukhang mali yata ang sagot ko kay Ari Lehman. Ang first Jason Voorhees. Friday the 13th movie. Itong movie na to ay na-release 1980. Sa akin ni Ari ay may dalawa siyang pamangkin na half Filipino. Ang sagot ko ay salamat. Nagkamali ako doon kasi nagko-concentrate ako na wag ko makakalimutan kung ano ang susulat ni Ari Lehman sa aking Jason Voorhees na mas. Pinapasignaturean ko kay first Jason Voorhees na si Ari ay ang mas ni Jason Voorhees ng Friday the 13th, the final chapter or part 4. Part 4 ng Friday the 13th ay may flashback scene si young Jason Voorhees na si Ari. Yung nalulunod siya sa lake. Yung name ng lake ay Camp Crystal Lake. Lahat ng video na nakikita nyo ay nag-asa ko ng permission sa mga celebrities. Pumayag naman sila kaya binidyo ko sila. Si Jason Voorhees ay create ni Victor Miller with combined effort ni Miller, Ron Kurz at ni Tom Savini. Tom Savini ang nag-make up ng young Jason Voorhees. Alright. One more, yeah? Yeah! Okay. Thank you. Thanks. Ang name na Jason ay combination ng two names na si Josh at si Ian. Sila bali ang anak ni Millers, yung creator ng Jason Voorhees. Soy, how are you, sir? Pleasure to meet you. Can you start a video when I'm doing signing? Absolutely. At ang apelyido ni Jason na Voorhees ay galing sa kilala ni Miller na creator ng Jason Voorhees na babae sa school na ang apelyido ay Voorhees. No problem. Signature here. The first Jason. Are you Mabuhay? Yeah. Yeah, Mabuhay! My friend. And this one? Ito, nagpa-signature ko kay Ari ng 3D poster ng Friday the 13th 1 na gawa ni McFarlane. Tagalog, I don't know. Right here. Sa Friday the 13th part 1, di bali ang mother ni Jason Voorhees ang pinakakalaban, si Pamela Voorhees. Sa succeeding sequel ng movie na Friday the 13th, ang pinakakalaban na ay si Jason Voorhees. Just additional information, ang trademark hockey goalie mask ni Jason Voorhees ay nag-appear lang noong Friday the 13th part 3. Sa part 1, makikita nyo na si Jason Voorhees ay yung bata na may deformed face. Then sa part 2 ay si Jason Voorhees ay ang mukha niya ay nakakover ng sako. Then sa part 3, yun ang start na naka-hockey mask na siya. Pag maalala nyo sa movie na Friday the 13th ay may scene doon na may fight si Jason Voorhees na narip off ang kanyang sack na nalagay niya sa kanyang ulo, kaya ang pinikap niya ay yung kanyang goalie mask na it turned out mas better. Ito yung aking napa-signaturean sa kanya at the same time ay pina-authenticate ko. Can I take video again? At ang ikatlong pinasignaturean ko kay Ari ay yung young Jason Voorhees at nung mini-makeupan siya ni Tom Savini. Napakabait niya, may pagka-Pinoy ang kanyang pag-ugali. Minute ko rin sa London Film Comic Con ang dalawang cast ng Friday the 13th Part 4 final chapter, yung kambal doon. And then my name that. Yeah, yes please. Thank you. Ngayon ko lang nalaman na sila ay mga English, mga taga Inglaterra. Pinapasignaturean ko sa kanila yung Jason Voorhees mask na signaturean ni Ari.
Thank you. Thanks very much. My pleasure. And would you like Carrie on this side? Yeah, yes, please. The same, please. I just that and she and Yeah, thank you. the same on that side. So you're going to go down there. I'll just save this space to Tom Sabini next convention. So. Very good. Sad to say the Jason of Ted White. chapter 4 already. Yeah. He's 98 Yeah, years yeah, old. yeah. I mean, I was surprised. So no chance for me anymore. we have a lot of people that come with the poster and they say, I'm really happy I have Ted White Oh yeah. before. Mm. Where do you live? Huh? Where do you live? I just walking distance from here. Yeah, walking distance. Yeah. God, you've got the easiest one Yeah. then. And thank you. Thank And we you. can come and take a Minute ko rin sa convention ang dalawang 1987 horror movie na Hellraiser na actors na si Sean Chapman at saka si Oliver Smith. Pag pinanood nyo o matatandaan nyo ang Hellraiser, si Frank Cotton bali ang pinangakalaban sa Hellraiser 1. Ang gumanap na actor as Frank Cotton ay si Sean Chapman. Sa movie na Hellraiser, si Frank Cotton ay bumili ng Lamet configuration puzzle box sa isang merchant sa Morocco at inuwi niya itong puzzle box sa bahay ng kanyang mother na namatay na sa Amerika. Habang sinosolve niya yung puzzle box ay na-open niya at na-summon niya yung mga Cenobites, yung kalaban sa Hellraiser. Sa movie, makikita niyo na sa puzzle ay may lumabas na mga chains at hinok sa mga katawan ni Frank Cotton at naging pera-peraso siya. Oh, I bet. Alvin. My name is Alvin. Alvin. Yeah. Si Oliver Smith naman ang gumanap na Frank the Monster o yung si Frank Cotton na nung galing siya sa Hell at nakabalik siya, naka-escape siya from Hell. Pagtatanayin nyo bakit nakalabas ng Hell si Frank, nangyari yon bali nung ang kapatid ni Frank na si Larry ay nakat niya ang kanyang nail tapos yung blood niya nag-spill sa spot kung saan namatay si Frank Cotton. Yun nagkaroon ng tear sa Hell. So yun nag-pull out yung spirit ni Frank Cotton pero in a new body, parang half dead at saka skinless. Kailangan niyang magkaroon ng mga biktima o kumain ng tao para magkaroon siya uli ng skin. Napaka-friendly ni Oliver Smith. In-spend niya time sa pagsasign sa aking what we call a poster, mini poster. Usually, mga celebrity hindi pumapayag pero siya, in-spend niya ng time. So, hindi lahat ng mga celebrity pag may na-request ka ay hindi ay gagawin, I mean to say. Being collector ay maganda kasi tumataas ang value pag ang item ay sinicturan ng celebrities. The only problem is sasabihin natin kikita ka pero as collector ko minsan na you don't want na ibenta ang item dahil pinaghirapan mo. Mean to say, makikita mo lang ang celebrities ko minsan once in your life kaya it's hard to let go yung item na pinasignaturan mo. Ang advice ko lang, ang pagko-collect is hindi priority sa buhay. Ginagawa ko to dahil siyempre masaya ako para dito at saka less ang aking mga bisyo sa buhay. Madalang akong uminom ng alak, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nang bababae kaya dito ko in-spend ang pera ko. Pero hindi to priority sa buhay. Kakaiba kasi ang feeling pag makita mo in person ang mga celebrities na nakita mo o napanood mo sa television at sa cinema, especially kung mabait sila. Yung mga kontrabida o yung mga actors and actresses sa horror movies, pag nakita nyo sila in person, wow, napakabait pala nila. Medyo natagalan yung pag-sasign ni Oliver Smith
dahil nagpa-request ako ng short message or messages kasi yung Sharpie na ginamit niya ay low ink na. Kaya pinatungan niya ng mas brighter na ink. Kaya pinalitan niya yung Sharpie pen niya. Kaya nagsusorry siya sa akin, pero sa akin ay okay lang kasi ang haba ng sinulat niya. At saka isa pa, wala akong plan na ibebenta to kasi usually mga binebenta kong item pag may binenta ako is yung nagpa-signature ako pero yung experience ko is bad, so hindi ako nag-enjoy. I don't want to keep it kasi ang mangyayari is bad memory pag nakikita mo yun. Kaya ikikip ko tong pinasignaturean ko kay Oliver Smith kasi super bait niya. Good experience at good memory or unforgettable good experience na na-meet ko si Oliver Smith. Pasensya sa mga nasa likuran ko na nakapila na naghihintay para ma-meet siya. Sa Hellraiser 2 na movie ay cast din si Oliver Smith. Ang movie na Hellraiser 1987 British supernatural horror film ay written at directed by Clive Barker. We had to leave about 6. Yeah, in the county. I mean, he's in a place in Travis. Nasa convention din si Aaron Armstrong. Siya bali si Michael Myers ng Halloween movie 2018 at ng Halloween Kills movie year 2021. Nagpa-signature ako sa kanya ng photo ni Michael Myers. At syempre, after kong mapasignaturean sa mga celebrities ang aking mga collection ay pinapa-authenticate ko. Pag ang item na na-signature ng celebrities ay may authentication, ang value ay mas mataas. May mga naka-costumes or cosplay sa convention pero hindi ako masyado nag-pay attention or in-spend ng time sa cosplay kasi as a collector, ang hilig ko ay magpa-signature sa mga celebrities. Bye-bye for now mga kababayan. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!